Whole student populace. Once again, our distinguished guest, the whole studentry of Cebu Normal University, Medellin campus. Senator Bongbong earned his Bachelor of Arts in Political Science, Philosophy and Economics in 1973 from Oxford University in England. He studied his Master's in Business Administration at the Wharton School of the University of Pennsylvania in the USA. Wala ko dito. My dear young friends, help me welcome our Senator of the Republic of the Philippines, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hapon sa inyong lahat. Dapat mas sinagahan ko yung pagpunta ko rito dahil magpapasalamat ako sa napaka-init na salubong na ibinigay ninyo sa akin. At hindi lang kahit na nakikita ko, meron pang sayaw. Ngayon ko lang yata nakita yan, may pagsalubong sa isang bisita, may sayaw na. Hindi lang yun, basang-basa na, silly pa rin. With feelings pa rin. Sabi ko naman, kawawa naman ito, mapupulmon man. Hindi ba rin, nakangit pa silly pa rin. Pag uwi ko sa Ilocos Norte, sasabihin ko, mahina yung mga salubong ninyo sa akin na hindi lang salubong na sayaw. Kung hindi, may shower pang kasama. Alam niyo, may tradisyon kami sa pamilya. Ang tawag namin dito, Marcos Weather. Ano ibig sabihin ng Marcos Weather? Yung Marcos Weather, nung aking ama, nung siya'y, mula pa nung siya'y congressman, ay nagiging ganito ang pangyayari. Uulan, pero pagtayo niya at magsasalita, nawawala yung ulan. So, mula sa Ilocos Norte, nadala ko rito ang Marcos Weather, kayo naman ang nakatingin ng salubong ng Marcos Weather. I am very happy to be here dahil nga ako ay chairman of the Committee on Local Government. At bilang chairman ng Committee on Local Government, sa akin yung issue tungkol sa SK. At kaya ako nandito ngayon dahil marami kaming proposal tungkol sa SK. Kung maalala ninyo, last October 2013, dapat nagkaroon ng halalan ng SK. Pero ang daming nagpipintas na hindi maganda ang naging performance ng mga opisyal ng SK. At yung pinakamasakit na sinasabi tungkol sa SK ay ito ay naging pugad lamang ng ating mga nagbagong korap na opisyal. Kaya sinasabi nila noon ay abolish na yung SK. Natin bigyan ng representation ng kabataan. Kaya kung sinasabi ito, bilang chairman ng Committee on Local Government, sinabi ko kagad, hindi maaari. Hindi maaari mawala ang boses ng kabataan sa gobyerno. Maraming dahilan. Unang-una, kayong mga kabataan, ang pinakamalaking sektor sa Pilipinas ngayon. Pinakamarami na demographic sa Pilipinas ngayon is the youth. Pangalawa, ang mga kabataan kagaya ninyo ay may mga sariling problema, may mga sariling issue na hindi nararamdaman ng mga nakakatanda. Kaya kailangan para masuportahan ng gobyerno at matulungan ang mga problema ng ating mga kabataan ay dapat meron silang malakas na boses sa gobyerno nang malaman ng ating pamahalaan kung ano ang mga kailangan gawin, kung ano ang pagsuporta sa ating mga kabataan. At pangatlo, darating din ang panahon na kami na nandito ngayon ng mga opisyal ay kami lilipas din at mawawala. At pagdating ng panahon na yun, kayo naman ang mga uupo sa mga matataas na posisyon sa pamahalaan. At kailangan pagdating ng panahon na yun, when your country calls for your service, you must be ready. Kailangan meron na kayong karanasan, you have already experienced, you know how government runs,
you know how to bring services to your constituents. Kaya ako nandito ngayon para dalhin sa inyo at ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga nagiging proposal namin sa SK. Dialogue ito dahil kailangan kong marinig ang inyong mga opinion tungkol sa aking ipapaliwanag na proposed reforms sa SK. Isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng SK ay karamihan ng 15 to 17 ay nasa eskwelahan at nag-aaral. Ngayon, ito, tinatanong ko ito sa lahat ng mga eskwelahan ng puntahan ko. Sino sa inyo ang na-involve sa SK, nakapagboto, tumakbo, nagtrabaho sa SK? Ilan sa inyo? Itaas yung kamay. Tingnan nyo, napaka-konti. O konti lang, ito lang mga nandito sa wala pang 10%. Kaya dahil hindi naman natin masisisi ang mga kabataan, dahil kayo nga ay nag-aaral at hindi namin sasabihin sa inyo, no, huwag kayong pumasok at mag-iwanan ninyo yung eskwelahan ninyo at ang gawin ninyo ay magtrabaho kayo sa SK. Hindi naman tama yun dahil sa edad ninyo at dapat ninyong ginagawa ay nag-aaral ng mabuti. Kaya ang ginawa namin ay ang proposal namin ay magtayo ng tinatawag na Local Youth Development Council. Ano yung Local Youth Development Council will be organized at the municipal level, at the city level, and at the provincial level. Unang-una, ang miyembro ng council na yung SK, yung mga elected SK officials. Pero, isasama na rin natin yung mga NGO na nabanggit at yun sila, para naman sila imupo din at tuloy-tuloy ang kanilang magiging trabaho para sa pagtulong sa mga issue ng mga kabataan. Ang organisasyon na ito ay pinalkan na namin ang pangalan. Hindi lang kasi SK. Proposal namin ang bagong pangalan ay Katipunan ng Kabataan. Dahil pinagsama natin hindi lamang SK, kung hindi pa yung mga ibang mga tumutulong sa atin. Pagmapasdan ninyo na ang SK, madalas ang ginagawa, nagpa-fundraising muna. At marami silang mga programa, mga contest, mga palaro, para lang magkaroon ng pondo, para meron silang gamitin para sa kanilang mga initiative, para sa kanilang mga proyekto. Kaya, para hindi na magka-problema na gano'n, ay meron kaming pinopropose, natatayuin, na tinatawag na Development Fund para sa kabataan. Ito ay hawak ng National Youth Commission at saka ng DILG. Para saan ngayon yung pondo yan? Yung pondo yan, ang unang deposito ay 50 million pesos. 50 million, maliit lang naman yun. Kasi 50 million, parang malaki kung titignan ninyo. Pero pag pinagkalat-kalat mo sa buong Pilipinas, napakaliit na lang. Kaya dapat, yun lang ang una, yung 50 million. At ang sa batas na sinusulat namin ay bawat taon ay lalagyan pa, dadagdagan pa yung pondong yan. Kung meron sa Local Development Council, Local Youth Development Council, pag meron silang naisip na programa o proyekto na maganda at gagawa sila ng proposal at ipabibigay sa Youth Commission na at saka sa DILG, ay mangyayari dyan ay sasabihin kung maganda, pag na-approve, mapupondahan, makapag-avail, makakakuha sila ng pondo doon sa 50 million ng umpisa, pero doon sa tinatawag na development fund. Kaya magkaroon naman ng konting pondo ang ating mga SK officials, ang ating mga youth movement na para naman meron maipakita nila yung kanilang kung ano ang kanilang mga iniisip para sa mga kapwa nilang kabataan. Kailangan gawin ay palitan natin yung age range. Dahil at 18 pa, alisin na natin kagad. Huwag naman masyadong mabilis. Pabayaan natin na makapagtrabaho. Kaya sabi namin, anong age range ang gagawin natin? And how do you define by age, the youth of a country? Ang ginawa namin, tinignan namin ang mga iba't ibang bansa. Pati na United Nations, pati yung mga iba't mga organisasyon, kung ano ang kanilang definition of youth. Kaya, ang proposal namin ay palitan ang age range from 15 to 17 hanggang 15 to 30. 30 anyos. Lahat nagkukulat na sa 30 anyos. Pero, ang natutuhanan, kung bakit saan namin nakuha yung 30 anyos,
Ang United Nations, ang definition nila ng kabataan hanggang 35. Ang mga iba't ibang bansa sa Asia, halos lahat 30 anyos. At sa palagay namin, tama naman yun. Kasi hindi mo naman kailangan maging teenager para tumulong sa kabataan. Sayang naman ang talent na ating ibibigay. So, ang ginawa namin yung sa House of Representatives may version na 18 to 30. Ang sa Senado, ang version namin is 15 to 30. So, pag-aaralan pa namin at pag-diskusyon na namin para kung ano yung maging final version. So, again, I leave it up because I have great faith in the youth movement. I leave it in your hands, the young people of the Philippines, to decide your own fate. And this is what this process is about, so that you can have a voice not only in the new system of the youth movement of the Katipunan ng Kabataan, but also in the formation of the new Katipunan ng Kabataan. It is in your hands, and I am here to listen to you and to listen to your good ideas, to your good advice, and to hopefully, in that way, in that manner, bring you into the process so that our government continues to be vibrant, to be energetic, to be responsive, because you young people will bring that energy, that passion, and that commitment. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo.